Switch. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 3:05 ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Magandang hapon po, Agri Ascenso. Kasama ko po si Karen. Ako po si Henry Uri. At sa ngalan po ng Assistant Director ng DA Agricultural Training Institute o ATI na si Ma'am Niet Arceo. Ako po si Miss Karen Oyong. Partner. Sa pagpapatuloy, partner, ng National Women's Month, atin pa rin itatampok ang mahalagang papel ng kababaihan sa kabuhayan, agrikultura at kalusugan. Kaugnay nito, makakapanayam natin sino, partner? Ang Chief Nutritionist Dietitian ng West Metro Medical Center sa Zamboanga City. Ayan, sa mga taga Zamboanga, magandang hapon po sa inyo dyan. Siya po na ay, magbabahagi ng kanilang microfarming technology. Yung kanilang inisyatiba ay nag-integrate pala ng rooftop farming ba sa patient nutrition at staff wellness. Sila rin ang kauna-unahan at natatanging healthcare facility na ATI Accredited Learning Site for National Urban and Peri-Urban Agricultural Program o NUPAP sa bansa. So, malalaman natin kung bakit masarap at masustansya ang Kanilang, pagkain na inihain para sa mga pasyente. Tutuklasin natin sa Zamboanga City. Ang tawag nila ay Integrated Rooftop Farming. Oh, yes. Pero syempre, mag-throwback muna tayo, partner. Balikan natin yung episode nyo ni Ma'am Niet last week. Ayan. Napag-usapan namin ni Ma'am Niet, partner, noong March 14, yung kung tawagin ay Where Passion Meets Purpose. RIC Bohol. Nakasama natin si Venus Pilapil Clemen, yung RIC Vice President at Bohol Province mula sa San Miguel, Bohol. Yung palang partner Rural Improvement Club, Empowering in Women Agriculture, natalakay natin yung siyempre mahalagang papel ng Rural Improvement Club sa pagpapalakas ng kababaihan sa kanayunan, partikular sa larangan ng agrikultura, kabuhayan at community development. So, tampok sa programa, si Ma'am Venus, siya po ang RIC President sa San Miguel, Bohol at National Vice President ng RIC para sa Visayas Region. So, ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa pamumuno at sa pag-oorganisa ng mga kababaihan sa komunidad. Ang RIC po ay isang organisasyon ng mga kababaihan sa kanayunan, naglalayong palakasin ang kanilang kakayahan sa leadership, agrikultura at kabuhayan. Sa pamamagitan nito, nabibigyan po ng oportunidad ng mga kababaihan na magkaroon ng karagdagang kita at makibahagi sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Kung tawag nila dati pala noon, partner, cottage industries para sa mga misis na nasa tahanan habang nag-aalaga ng mga anak. Ngayon, talagang active na po ang mga kababaihan sa komunidad. Yung kabuhayan at livelihood projects ng RIC, medyo marami-rami rin sila. Ilan sa mga proyekto ng grupo, yung gulayan, may food processing, value-adding initiative. So kabilang din sa kanilang mga produkto, mga meat products, may tableya, peanut butter, wow, at sukang pinakurat na masarap pong isawsaw sa paborito nating chicharon na yan. Sarap niyan at pang ulam na kanilang ibinibenta sa mga local markets at sa mga kadiwa ng Pangulo exhibits. Aktibo rin po silang nakikilahok yung RIC sa gulayan sa bayan, kung saan nagtatanim ng gulay at nagpaparami po ng seedlings na maaaring ipamahagi naman sa kanilang mga miyembro at sa komunidad sa San Miguel, Bohol. May 8 barangay pala. 18 barangay
ang kalahok doon sa programa nila. Dami-dami ha. So yung support naman po ng ATI, nagbibigay po sila ng iba't ibang training programs para sa mga RIC tulad ng vegetable production, seedling propagation, my food processing, product labeling and marketing, at syempre value adding. So tinutulungan din silang makakuha ng kinakailangang registrations. Ayan, tulad ng registration sa DTI, sa FDA, upang makapasok sa mas malaking merkado. Ayun. Ilan po sa mga proyekto ay yung aktibong pakikilahok nga po ng RIC sa Gulayan sa Bayan program ay nagtatanim sila at nagpaparami itong mga seedlings na ito. Kaya sa kanilang miyembro, nasaan na ba ako? Ito. Na ibibenta ng mga RIC ang kanilang mga produkto sa pamamagitan po ng mga kadiwa markets, local government supports, catering services at advance order mula sa komunidad. Malaki pong naitutulong ng suporta ng LGU upang mapalawak ang kanilang mga market access. Pero may mga hamon pa rin po silang kinahaharap. So isa po dyan na pangunahing hamon ng mga RIC leaders ay yung pagiging volunteer leader nila at ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw ng mga miyembro. Ayun, paminsan kasi iba-iba ang mga points of view. Ayan. Gayon pa man, nalalampasan ito sa pamamagitan ng pagtutulungan, suporta ng LGU at iba pang government agencies at dedikasyon, I think also open communication sa pagitan ng bawat miyembro sa serbisyo. At sabi nga po nung ating nakapanayam si Bambinos, kasi siya po ay tumatayong presidente pero nababalanse naman niya ang pagiging ina, asawa at manggagawa at community leader. Ayon sa kanya, mahalaga ang suporta ng pamilya pang ipagpatuloy ang kanilang paglilingkod sa komunidad. Ayun, ang galing naman ni Ma'am Venus. So ano ba ang papel ng mga kababaihan sa food security? So dun sa naging episode last week, malaki ang pinakita dito na malaki ang kontribusyon ng mga kababaihan sa food security dahil silang pangunahing nag-aasikaso sa pagkain ng pamilya at sa kabuuan na rin po sa pamamagitan ng backyard gardening at paggawa ng sariling food products na titiyak ang mas ligtas at syempre mas masustansyang pagkain para sa buong pamilya. Inihikayat ni Bambino sa mga kababaihan na huwag matakot sa mga hamon at maging aktibong leader sa kanilang komunidad. Ayon po sa kanya, ang tunay na pamumuno ay magmumula sa puso at sa hangaring makatulong sa kapwa. At syempre pinakita sa episode last week na ang Rural Improvement Club ay mahalagang instrumento sa pagpapalakas ng kababaihan sa kanayunan sa pamamagitan ng pagsasanay, kabuhayan at suporta ng mga institusyon tulad ng ATI at syempre mga LGUs. Nagiging aktibong katuwang ang mga kababaihan sa pagpapaunlad ng agrikultura, food security at rural development. So, Happy Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan sa kanayunan at syempre sa mga nagtatrabaho po para masiguro ang ating food security sa buong bansa. Ayan ang ating last week episode. Samantala, narito naman ang mga balita mula sa ATI at sa DA. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Ihatid po sa atin ni Karen. Go ahead, Karen. So narito na po ang ilang kaganapan at anunsyo. Unahin po muna natin galing sa Department of Agriculture. May libreng seminar ang DA Bureau of Plant Industry o BPI para sa mga nais matuto ng urban gardening at plant propagation ngayong March 25, 2026 mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. sa BSP-CRP-SD Nursery Area Training Room sa Malate, Maynila. Bahagi ito ng pagdiriwang ng National Women's Month. Kaya hinihikayat lalo ng mga kababaihan at women's groups na makilahok. Kaya kung interesado kayong matuto ng mga praktikal na kaalaman sa paghahalaman, register na po tayo. Samantala, inaanyayahan ng DA mga organic producers at agripreneurs na maging bahagi ng kauna-unahang Philippine Pavilion sa BioFact 2027. Nagaganapin sa Nuremberg, Germany. Pwede ba kami sumama dyan, Ma'am Niet? Layunin itong may pakilala ang mga dekalidad na produktong organiko ng Pilipinas sa global market at palakasin ang presensya ng bansa sa international organic industry. Para sa mga interesadong sumali, bisitahin lang ang Facebook page ng National Organic Agriculture Program o yung NOAP hanggang
hanggang ngayong March 27 lang ang pag-submit ng application, kaya huwag palampasin ang pagkakataong maipakita ang galing ng produktong Pinoy sa buong mundo. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow po ang Facebook page ng DA o Department of Agriculture. Naka-flash na po sa ating mga screens. At sa mga nakikinig po sa radyo, it's DA Central Philippines, at bisitahin ang Facebook o official website sa www.da.gov.ph. Samantala mga ka-agri, malaking tulong ang tamang post-harvest handling para hindi masayang ang ani ng gulay. Kaya sa ikalawang episode ng ATI at Home ngayong taon, pag-uusapan ang mga praktikal na paraan at makabagong teknolohiya para mapanatili ang kalidad at kita ng magsasaka. Abangan ito sa March 30, 2026 live sa Facebook at YouTube ng DA-ATI Calabarzon. Samantala, free webinar naman ang handog ng ATI Davao Region this March 26, 2026. 10 a.m. via Facebook Live. Tampok dito ang Backyard Swine Farming Practical Guide for Smallholder Farmers, kung saan pag-uusapan ng basic feeding, housing, and disease prevention sa pag-aalaga ng baboy. Bahagi rin ito ng pagdiriwang ng National Women's Month, kaya makakasama natin ang dalawang women experts na mag-share ng kanilang experiences sa swine farming. Kaya don't miss it, tutok na at matuto. Abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI, i-follow po sila sa Facebook, X, Instagram at TikTok at ATI Interactive. At bisitahin sila sa kanilang website sa www.ati.gov.ph. Yun lamang po. At yan po ang mga balita mula sa ATI at Department of Agriculture. Babalik po ang Agri-Asenso. This time check is brought to you by AC.